Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Marami pong mahalagang issues dapat po nating punahin, pag-usapan. Ito naman po ay talamak na sa social media. At ngunit nais po nating bigyan ng komento itong mga issues na ito. Ngayon po pala ay Pasko ng pagkabuhay. Sa pinakamaiksi pong mensahe tungkol dito, ito po ang tunay na Pasko, kumbaga, sapagkat dito po ipinakita ng pagkabuhay ni Kristo ang muling pagsilang ng sino man mula sa kanyang kasalanan upang siya ay makapiling ng kanyang lumikha. Ngunit hindi po natin maiwasan, lalo na po itong mga bagay na may kaugnayan sa simbahan, sapagkat kailan lamang po itong mga obispo, lalo na po itong si Bishop Abilio, natin alam kung sa Caloocan ba ito o na ang sabi niya, napakabilis kumilos ang masama. Patungkol po sa kay Pangulong Duterte, sapagkat ang sabi niya, di umano, habang abala tayo sa pandemya o sa pandemic, isinapasa agad ng Kongreso ang terrorism law, anti-terrorism law, at ito po ang ginamit di umano upang patayin yung siyam na pinaghinalaang mga NPA dito po sa Calabarzon, na kung tawagin ay Bloody Sunday, kasi nangyari po ito sa araw ng Linggo, noon po yatang March 17. At ang sabi ni Vice Presidente, ito nga daw ay nangyari sapagkat ang rehimeng Duterte ay isang murderous regime. Ito yung ang pananungkulan ng ating Pangulo ay murderous, na ibig sabihin po maraming pinapapatay. Well, una po sa komento natin, laban sa o tungkol po sa simbahan. Kaya po sa Pilipinas, ang mga tao o itong mga oposisyon o even itong mga pangkaraniwang mamamayan ay nagiging lapastangan po sa ating pamahalaan, sapagkat unang-una po ito ang ipinakikitang halimbawa ng mga pari at ng mga obispo. Sa halip na ituro sa kanilang mga tagasunod ang pagrespeto sa batas, pagrespeto sa otoridad, ang simbahan ay mayroon sariling pamamalakad na kung saan kanilang itinuturo ang paglaban sa pamahalaan. Sa halip na sabihin nila na dapat tayo ay sumunod sa ating pamahalaan, sila po ay nagtuturo at sinasabi sa mga misa na masama ang pamahalaan. Pamahalaang Duterte, ganoon din po ang kanilang ginawa sa pamahalaang Marcos. Ang naging mabuti po sa kanila yung pamahalaan ni Cory Aquino. At sapagkat ito pong pamahalaan ni Cory Aquino
ang pinaglingkuran po nito ay ang oligarkiya. Sa totoo po, ang simbahan ang simbolo ng isang oligarkiya dito sa ating bansa. Ginagamit po nila ang Diyos upang magawa ang kanilang gusto na payamanin ang simbahan, na kung saan sila po ay namumuhay ng napakagandang uri ng pamumuhay, pang mayamang uri sa gitna ng pagdurusa ng sambayanan. Kabaliktaran po sa itinuro ni Jesucristo na siyang sentro ng pananampalataya. Maggarbo po, ito ang sinasabi po natin. At hindi lamang po ito sa Katoliko. Ito po ay halos sa lahat ng relihiyon. Iglesia ni Cristo, Katoliko. Ipinakikita po ng mga relihiyong ito ang malapalasyong simbahan. Napakarangya po sa gitna ng kahirapan ng sambayanan. At ang masakit po dito, ang pera po na kanilang ginagamit sa kanilang marangyang pamumuhay ay nanggagaling po sa mahirap na sambayanan. Nakakainin na lamang po ay pilit pang ibinibigay bilang handog, bilang love offering sa mga simbahan o relihiyon na kanilang kinaaniban, na kung saan ang mga tao na mga namumuno o nagpapalakad sa mga relihiyong ito ay nagpapasasa po sa buhay sa gitna ng pagdurusa mula sa kahirapan ng sambayanang Pilipino. Bakit po na gagawa nila ang kanilang kagustuhan? Na kakainin na lamang po, ibibigay pa upang sila ay mamuhay ng marangya. Sapagkat katulad po ng ginawa ng mga praile dito sa Pilipinas, na kung saan ginamit nila ang kamangmangan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsabi na ito ang tunay na pananampalataya. Sila po ay nagpasasa. Inapi po nila at kanilang ipinapatay ang mga lider na nagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa kasamaan ng mga simbahan. Yan po din po ang ginawa ni Kristo. Kung kaya siya din po ay ipinapatay, ipinako sa krus ng mga tao na di umano sila ang tagapangalaga ng Diyos dito sa lupa. Ginawa po ng mga Kastila at kasalukuyan pong ginagawa ng mga pari, mga obispo at ng ilang mga namumuno sa ibang simbahan din po naman. Pero mas malala po, mas matindi po itong ginagawa ng mga obispo. Kanila pong sinasabi ito sa pulpita upang turuan ang sambayanan na kalabanin ang pamahalaan. Ang tanging mabuti sa kanila na mamahala katulad ni Cory Aquino ay yung mga pangulo, mga opisyal ng pamahalaan na nagbibigay, nagdo-donate sa kanila ng maraming pera. Pinagbibigyan sila sa kanilang kagustuhan. Katulad po, bakit ang mga obispo at pare
ay sympathetic, sumisimpatiya po sa mga komunista, CPP, NPA, NDF, kung saan ang mga simbahan ay nagagamit ng mga rebuilding ito para sa kanilang pagpapalakas. Ang sinasabi po nila sapagkat tungkulin nila na itong mga tao na ito ay tulungan sapagkat naghihirap. Samantalang itong mga tao po na ito ay mga terorista. Sila mismo ang nang-aapi sa sambayanang Pilipino. Kakainin na lang, pilit pa nilang kinukuha at ibinibigay naman ng taong bayan dahil sa takot sa kanila. So, ibig po sabihin itong mga tao na kanilang tinutulungan ay mga terorista. Pagkatapos nagagalit po sila na namamatay at sinasabi nilang pinatay. Gayong itong mga ito ay pinasusuko at ayaw sumuko. So, ang masakit po dito, wala namang ginagawa po ang simbahan upang makatulong sa kahirapan ng sambayanan. Ginagawa po ng ating Pangulo ng Administrasyong Duterte na tulungan po ang sambayanan. Pero sa halip na makipagtulungan ng simbahan, wala po silang ginawa kundi sirain ang administrasyong ito. Ilarawan sa sambayanan na ito ay napakasama. Kaya po yung mga mayayaman, ito po ang galit dito kasama yung mga pare. Galit po sila sa administrasyong Duterte. Yung mga dilawan po, yan po ay mga mababait kuno kakampi ng simbahan. Pero sila po ang tunay na nagpahirap sa sambayanang Pilipino. Katunayan po, yung balita natin ay yung sa kaso po ni Napoles na nangyari sa administrasyon ni Pinoy. Ito di umano si Napoles na nangurakot sa kaban ng bayan sa tulong o in conspiracy with the senators and congressmen ng panahon ni Pinoy sa pamamagitan po ng sinasabi ng ghost projects. Ito po yung tungkol sa PDAP at DAP scam. Bilyon-bilyon po. Ito si Napoles, nagpapasweldo daw po ito sa mga pare. Ang Nazarenong itim na Nazareno sa Quiapo na iuwi daw po sa bahay dito. Ngayon kung hindi po totoo, ay di mag-imbestiga po kayo. Sapagkat ito na may napabalita noon. Nagtayo daw ito ng home of the aged bilang front ng kanyang magiging banal-banalan in conspiracy with these religious people. So yan po, nagpapakita kung paano kinukurakot ang pera ng bayan at sa halip na itulong sa mahirap, tinadala po sa simbahan. At ito namang simbahan, kunwari nagpapakita ng kunting tulong sa ilan, pero mas marami po ang kanilang winawalda sa pamamagitan po ng kanilang marangyang pamumuhay. Alam po natin yan. Matagal din po tayong tumira sa mga religious sa kumbento. Kaya nakikita po natin at saksihan natin personal kung paano namumuhay ng marangya ang mga pare, ang mga madre sa gitna ng kahirapan ng sambayanang Pilipino. At iyan po ay maging panahon ng mga Kastila, ng mga Fraile,
dito sa Pilipinas. So, hindi po natin masisisi kung ang ating Pangulo ay nagmumura sa mga ito. Pagkatapos sasabihin po na walang galang ang ating Pangulo dahil minumura sila. Hindi po sila Diyos. Masama po kung ang Diyos ang minumura. Pero itong mga tao na nagkukunwari, na nagsasabi na sila ang mga alagad ng Diyos, ngunit sila naman ay namumuhay sa tunay na kasamaan, dapat lang po murahin sila. Kaugnay din po sa napakamahalagang balita tungkol po dito sa kay Dilima. In consonance with the expose of Herbert Colanco. Inuulit po natin. Ano po ang kahalagahan ng expose na ito? Nagpapatunay rin po na mayroon pang mga iskalawag na mga general na involved sa droga sa PNP. At marahil sa ibang ahensya, may pinangalanan si Herbert Colanco na involved sa PGMP, sa PNP, sa Coast Guard, mayroon pa yata. Hindi po natin sinasabi na palibhasa binanggit na Colanco totoo na. Pero malamang sa hindi, ito po ay mas totoo. Sapagkat hindi po babanggitin ni Herbert yung mga tao na yan kung hindi po involved. Knowing na any moment pwede po siyang mamatay. And what could be his motive? Pangalanan ng isang tao kung hindi naman totoo. At nabanggit po itong kaso ni Espinedo. Binanggit na Colanco na ito si Espinedo ay idinadawit lamang po. Ito si General Espinedo ng PNP, kung maalala po natin. Ito po ang bumira sa drug lord Salite, sa mga Espinosa. Ito din po ang bumira sa mga Parohinog. Itong pamilya ni Nova Princess Parohinog sa Misamis. At ang pagkaalam po natin, ito si Espinedo, inassign sa Bisaya, Iloilo yata, upang habulin itong isang bilog, drug lord na may mayor na may pangalang Bilog, na di umano pinsan ni Drilon. And nasa Visayas po siya, biglang lumitaw na ito mismo si Espinedo ay involved sa droga. Katunayan, ang pagkaalam po natin, kailan lamang napabalita na ito ay tinanggal sa ginawang floating po ito. So dapat po ito imbestigahan. Sapagkat kung may matataas na mga PNP personnel pa rin na involved sa droga, mas malamang po na itong mga tao na ito na dedicated para wakasan itong droga ay pwede rin pong by way of a demolition job, siraan ito, tanggalin nang sa ganon maging malaya sila sa kanilang mga ginagawa tungkol sa droga. Ito pong sinasabi natin. 1 taon na lamang po ang termino ni Pangulong Duterte. At marami pang ilan pa po dyan na matataas na general na involved sa droga. At ito nga po ay pinangalanan ni Herbert. So kapag ang pumalit po sa 2022 bilang Pangulo ay isang mahinang Pangulo, babalik uli po ang lakas ng mga ito.
sapagkat malaking pera po ang illegal drugs business. So kailangan po ang pumalit kay Pangulong Duterte ay katulad po niya na magpapatuloy upang tuluyan ng mawakasan ang illegal drugs. Kaya nga po sinasabi natin na sana si Sara Duterte ang pumalit sa kanya upang maipagpatuloy po itong gera laban sa droga sapagkat hindi pa po ito natatapos. Kailangan ubusin na yan. Kung kailangan patayin yung mga drug lords, mga big time drug lords na yan, dapat po nang sa ganon matapos na yan. At sinasabi din po natin na itong expose na ito ay hindi basta ordinaryo. Bakit po? Sapagkat ang kaso ni De Lima ay ginagamit ng mga oposisyon sa international community para sabihin na ang kanyang kaso is not drug related but rather a political persecution as an evidence of human rights violation in the Philippines. Kaya po kung makukonvict si De Lima sa pamamagitan ng statement ni Colalco, may pakikita natin sa buong mundo na talagang hindi political persecution ang dahilan kung bakit siya nakulong. Bagkus ang dahilan sapagkat bilang secretary ng DOJ o Department of Justice noong panahon ni Pinoy, siya ang pinakamalaking drug lord protector. Imagine the Secretary of Justice herself during her incumbency was the drug lord protector. At ito ang kahalagahan ng testimony ni Herbert Colalco. Kaya nga sabi niya, pinagbabantaan ng kanyang buhay upang hindi siya makapagsalita. Kaya naman, sinasabi po natin sa mga kinaukulan na bantayan, pangalagaan ito si Colalco being a material and competent witness against De Lima. So, ito po ang kahalagahan niyan. Another thing po, tungkol dito sa ivermectin bilang gamot sa COVID. Ang sabi po, narinig natin kay Congressman Marcolita at kay Mike Defensor na ito ay epektibo. Actually, marami na pong nagsusulong dito, si Attorney Gadon, si Rapi Tulfo, at ito nga si Congressman Marcolita at si Mike Defensor. Well, ang inatake po dito yung cold acceptance on the part of the FDA under Director Domingo and Secretary of Health Doke. Ang lumalabas tuloy na ayaw nilang tanggapin ito sapagkat o kilalanin sapagkat pinoprotektahan nila ang mga existing na gamot sa COVID na napakamahal. Well, hindi po may alis yung ganitong pananaw sapagkat sa karanasan din naman po, totoo talaga ng mga doktor ay nagiging kasabwat ng pharmacist para i-promote ang isang brand ng gamot.
regardless of whether it is so costly on the part of the end user. At alam po natin binibigyan ng malaking komisyon ng mga pharmaceuticals o ng mga pharmacists ang mga doktor. Actually, yan po ay ang trabaho ng mga drug, yung mga representatives ng mga laboratory, magbigay ng sample sa mga doktor para i-reseta. Pagkatapos, pagbili mo sa pharma, may reseta kaya accredited sa kanila yan. Yung mga nare-reseta na nagkakaroon ng mga rebate sila dyan. So, hindi mo po maalis yan na may ganong pagdududa sapagkat nakikita naman sa karanasan. Pero ang sinasabi po natin dito, Doki, Domingo, kung kayo ay talagang naglilingkod sa bayan, hindi po ninyo ito pwedeng baliwalain sapagkat mismo mga doktor din naman ang nagsasabi na ito ay epektibo. Tama po, mayroon kayong dahilan para sabihin na wala pang pag-aaral, wala pang sapat na evidences to prove na ito nga effective, itong ivermectin na ito epektibo sa COVID. But then, dapat mag-assign kayo ng tao. Yung mga doktor na nagsasabing epektibo, tawagin ninyo and let them prove before you na ito talaga ay epektibo nang sa ganun magamit po natin. Sapagkat kung mura ito, ang sabi nga ni Congressman Marcolita, ang isang dosage nito ay mga nasa 30 pesos lang. So kung kailangan natin ay 3 dosage para magamot ang isang victim COVID patient, it's about 100 pesos. So dapat pagkukulan po ninyo ito. Eric Domingo, Doki, hindi po pwedeng baliwalain lang ninyo. Sabihin na walang nag-apply pero ayon kay Congressman Marcolita sa kanilang pag-iimbestiga, may isang doktor ang sabi, matagal na nag-apply sila pero hindi lang inaaksyonan. Bakit hindi nyo inaaksyonan FDA? Mataas, ginagalang natin ang authority ninyo that you are the only agency authorized to certify the safetiness of any medicine. But it does not mean and lulukuhin yung sambayanan para by not entertaining itong mga gamot na available at mura. Dapat kung anong mura at available, yun ang pagsikapan ninyo. Pag-aralan, mabilis, nang sa ganun itong magamit natin sapagkat ito lamang ang kaya ng sambayan ng Pilipino at ng pamahalaan. Gawin ninyo yan. Sapagkat kapag hindi nyo ginawa at napatunayan na mayroon kayong anomalya dyan, ay dapat na kayo bitayin. Naalala po natin, last year pa, bago pa lang ang COVID, mayroong isang doktor pabunan na naglalakad din para tingnan yung kanyang inirekomendang gamot na sabi niya epektibong gamot para sa COVID. Pero hindi rin ninyo ini-entertain ito. Samantalang sa ibang bansa, kinikilala na ito sa Singapore yata. Bakit tayo magiging dependent sa mga foreign drugs manufactured kung kaya naman gawin dito sa Pilipinas? Alam po ninyong sindikato sa gobyerno. Kapag wala kayong kita, hindi nyo entertainin. Sapagkat ito'y maliit pa lamang. Kaya ang Pilipinas ay lagi na lamang naghihirap dahil sa mga taong ito na nasa gobyerno. So, tinatawagan natin dito ang IATF.
Galvez. Concern mo to being the head of the agency, the lead agency fighting against this COVID pandemic. Sapagkat kung totoo talagang epektibo itong ivermectin, dapat gawa ng paraan mabilis. So ikaw, Galvez, ganang papugi-pugi. Ito, iutos mo kay Domingo, iutos mo kay Doke na pag-aralan, mabilis na pamag-assign ng tao na pag-aralan itong ivermectin kung talagang ito ay epektibo at mura at kung paano ito mabilis na maiproduce. Concern mo ito, Galvez. Sapagkat ikaw ang head nitong IATF na ito. So, kailangan po we support the government. We support President Duterte. Pahalagahan ninyo ang tiwalang ibinibigay niya sa inyo. We are here, the common people, observing you. Kung mayroong suggestion na maganda, entertain it. Pag-aralan agad, ikaw Domingo, papugi-pugi ka lang, palagi ka na kapo. Preskon. Ikaw Doke, marami nang nagagalit sa iyo, pero pilit nating inuunawa ka sapagkat may tiwala sa iyo ang Pangulo. Pero it does not mean na pwede ka nang pumasok ng conspiracy with any pharmaceuticals. Tama naman yung sinasabi po ni Congressman Marcolita na para bagang mayroong lumalabas na may pinoprotektahan kayo ng mga brand at ito lamang ang pwedeng i-market. Samantalang maraming mga doktor ang nagsasabi, maraming netizens sa mga nagsasabi na epektibo, nasubukan na nila ito. So, look at it. Tingnan nyo kung ito nga ba epektibo na magamit ng masang Pilipino sa abot kayang halaga. At sinasamantala din po natin itong ating nabalitaan. Ito na may PhilHealth Syndicate ito dati at ito ngayon ginagamit ang COVID. Alam po natin napakahalaga ng pera ng gobyerno na budget tungkol dito sa COVID. May mga doktor daw ang sabi na kahit hindi COVID, mapipirmahin ka ko na ito ay COVID patient. Wala kang babayaran kahit 5 sapagkat sisingilin nila sa PhilHealth hanggang 350,000 for that simple patient. Hindi naman COVID, sipon-sipon lang. So, also kindly look at it. Pinararating natin to para itong mga anomalya na to ay ma-check agad at the soonest time possible. We are doing this, we are making it clear, not because we are criticizing the government. We help the administration of President Duterte to clean up. Kaya po sinasabi natin ito. So, kayong mga pinagkatiwalaan ng Pangulo, do your job, gawin po. Bago tayo po magwakas, for the moment, gusto din po natin pasadahan itong sinasabi ng VP Presidente. Kailangan daw ayuda, tulong sa mga apektado ng COVID, pasweldohin. Ganito kalaki. Madaling magsalita po, pero saan natin kukunin ang pera? Kung tayo po ay magsasuggest, see to it na practical po ang inyong panukala. Hindi yung namumulitika kayo, nagpapapogi, nagpapaganda lang kayo. Sapagkat lalo lamang nakikita sa inyong mga sinasabi ang
pagiging plastic nyo o kabobohan kaya. Sapagkat alam naman natin na walang pera. Nangungutang na tayo. Bakit kailangan pasweldohin mo yung mga naapektuhan ng COVID? Lahat po tayo apektado. So, inuulit natin, be pero bredo. Yang gusto mo lang maging maganda ang dating mo sa sambayanan. Pero panluloko yan. Sapagkat alam naman natin hindi magagawa. Kahit ikaw ang presidente, hindi mo kayang gawin yan. Gusto mo lang para sabihin na itong ating Pangulo ay talagang hindi tumutulong. Kalokohan po yan. Pansamantala po, tatapusin natin ang talakayan natin ngayong gabi. Maraming salamat at muli magandang gabi. Bilang suporta po, anyaya na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.